Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, Pilipinas, gipaubos sa state of calamity tungod sa kadaot sa bagyong Tino. Laing patayng lawas na palgan sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Simbahan mihangyo, tabangan ang mga naapektuhan sa bagyong Tino. November 5 cyber attack, wa nagmalampuson. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gipailawom na sa state of calamity ang Pilipinas gumikan sa pilabihang kadaot nga gibilin sa bagyong Tino. Kini mo'y gisugyot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. human nagpakisayod sa kahimtang uban ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Laing gibantayan nila ang bagyong Uwan nga moigo na usab sa Luzon o posible nga kining mokusog ngadto sa super typhoon category. Matod ni Marcos Jr. nga hangtod 12 ka mga rehiyon ang maapektuhan tungod sa sagunson nga mga katalagman. Samtang buhatag ang Office of the President og 760 milyones ka pesos nga hinabang ngadto sa mga LGUs nga apektado sa bagyong Tino. Makadawat ang probinsya sa Sugbo og 50 milyones ka pesos tungod sa dakong kadaot nga naangkon. Kaya yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na in place na the same thing, but we will do as much as we can to anticipate dahil marami tayong if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Patayng lawas sa usa ka wapa mailihing lalaki na palgan sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Usa sa gitan-aw nga anggulo sa kapulisan nga posibleng ang namatay sa bagyong Tino tungod kay nagkalapok ang lawas niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Usa ka patayng lawas sa wa pa mailhing lalaki ang napalgan sa kadagatan sa barangay Buagsong, lungsod sa Cordova pasado alas 8 kaganihang buntag. Gibanabanang nagpangidaron kini og 35 anyos pataas. Gray nga t-shirt ug puwa nga short ang gisuot niini ug may tattoo sa tuo nga abaga. Matod ni Police Staff Sergeant Richie Abaw, ang investigator sa Cordova Police Station, nga nakadawat sila og report gikan sa usa ka mananagat kabahin sa ilang nakit-an nga naglutaw nga patayng lawas. Hinungdan nga niresponde ang kapulisan kauban ang Philippine Coast Guard Cordova Substation ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Gisuwayan pagsawom sa mga otoridad apan naglisod sila tungod kay lawom ang maong dapit, maong nigamit na lang sila og motor bangka sa usa ka mananagat aron makuha ang patayng lawas. Moto ang bangka na ko may sakyan padong dito. May sakyan gud padong pabalik. Patay gid ma'am, nag-cob siya. Napay t-shirt, napay short. Sa dihang nakuha na sa mga otoridad ang patayng lawas, wa kini mga samad apan may mga lapok pa ang bulsa niini. Nibutyag ang investigator nga ang maong dapit kung asa nakita ang patayng lawas konektado sa kadagatan sa Talisay City, lungsod sa San Fernando ug Minglanilla. Maong usa sa ilang gitanaw nga anggulo nga posibleng biktima kini sa bagyong Tino tungod kay wa sila'y nadawat nga report nga adunay na missing sa lungsod sa Cordova.
Sa kasamtangan, nakigalayo na ang Cordova Police Station sa mga police station sa naisgutang mga lugar. So para mo i-coordinate ang mga nearby municipalities o mga areas, especially ang kini nga nag-connected nga mga seawaters para kung na-reported nga missing person sa laha, match sa description sa atong na-recover nga cadaver, paibaw nila ang pamilya dayon para ma-identify kung ilahabid ning kaliwat. Ang patayng lawas gidala na sa usa ka punerarya sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Moabot na sa 14 ang napalgang patay sa syudad sa Mandawi. Kini mo gikumpirmar karong adlaw sa Pangulo sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga si Badi Alin Ibanez. Oga mibutyag nga dugang duha ka mga patayng lawas ang nakit-an usab sa ilang dapit. Hinuon padayon ang pag-ila sa mga namatay. Kagahapon matod ni Mayor Junkie Uwano nga dili residente sa Mandawi ang duha ka mga patayng lawas nga na-recover ni adtong Martes. Samtang gipaubos na usab sa state of calamity ang dakbayan sa Sugbo. Gumikan sa halapad nga pagkaguba human giigo sa bagyong Tino. Giyonan sa konseho sa dakbayan ang resolusyon dungan sa nahimong sugyot gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Matod ni Kunsel Dave Tumulak nga gamiton sa syudad ang 33 milyones ka pesos nga humanitarian aid samtang 120 milyones pesos usab alang sa Quick Response Fund. Alang kini sa nagpadayong relief, recovery and rehabilitation operations ngadto sa mga apektadong barangay. Katunga mismo sa dakbayan sa Sugbo ang gilunupan gumikan sa way undang nga pag-uwan nga da sa mao nga bagyo. Gobernador Pamela Baricuatro nangayo og hustisya subay na sa nagkadaghan nga mga nakalas sa bagyong Tino. Modangop siya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. aron pagpangita og kasulbaran sa mga palpak nga flood control projects. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ano man nga nahitabo ni nato karon inani ang flooding ba? Nga grabe kayo massive ang flooding, unya flash flood, grabe. It's costing life. Kini na lang ang nimong pangutana ni Gobernador Pamela Baricuatro human hilabihang gikabalakan ang halapad nga pagguba nga resulta sa pagbaha atol sa pagigo sa bagyong Tino. Tungod dini, hustisya ang iyang gipangayo tungod sa kadaghan sa mga nakalas nga niabot na og 123 tibuok Sugbo base sa ihap gikan sa managlaing LGUs ug sa PDRRMO. Gitumbok ti Baricuatro ang mga palpak nga flood control projects o paghimo og quarrying operations ngadto sa mga agyanan unta sa tubig kung muuwan. Giyangop hinuon sa gobernador ang pagsabot sa Malacañang bahin sa mga questionable flood control projects nga niresulta sa pagguba sa mga panimay ug uban pa. Responsible sa ang mga previous nako ng previous administration diri sa probinsya. Ano ni, because I'm barely here for over 100 days. Nga nung ingon ani niya itong flooding, earthquake we can understand, no? But kaning flooding na to, this could have been prevented. How come wala ni nila na nahimuag paagi before? They have been here for years, decades, here in Cebu. Sa nanglabay mga buwan, nakigalayon ang Kapitolyo sa National Bureau of Investigation 7 sa gihimong investigasyon sa mga proyekto. Nihatag ang Kapitolyo og mga maynungdanong dokumento sa NBI aron matunol sa Independent Commission for Infrastructure ug sukit-sukiton isip mga ebidensya. DPWH nahatag po og data, so nihatag na po may og date document gikisan sa NBI and then all other reports. So medyo sagol-sagol na gito. Higit atan usab di Baricuatro nga wa nagkuwang ang Kapitolyo sa pagpangandam sa bagyong Tino, apil na ang mga LGUs nga moigo sa bagyo. Apan hilabihan ang iyang katingala gumikan sa kakusog nga uwan nga may resulta sa pagbaha nga may gibilin sa mong bagyo. Makigistorya si Baricuatro kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ug mga adlaw aron ipadangat ang ilahang gibati human sa bagyo. Para na po, it's not enough na resilient ang mga Cebuanos. Justice has to be also looked into. Nganong nahitabo ni karon tagaan tag justisya ang mga Cebuanos. Ug nganong nahitabo ni nato karon kaning flash flood diri sa tuang province. Navarro, CCTN News. Mosunod,
simbahan mihangyo tabangan ang mga naapektuhan sa bagyong Tino. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatakoy palayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Pinangga ko, uhain ka.
buhaton ko. Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television
Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita. Arsobispo Alberto Uy mihangyo sa tanan nga tabangan ang mga pamilyang ilabihang apektado sa bagyong Tino. Dungan kini sa paglusad sa donation drive nga pinasikad sa Archdiocese of Cebu. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Giawhag di Arsobispo Alberto Uy ang tanang mga Katoliko nga tabangan ang matag pamilyang nabahaan ug namatyan atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Sumapa siyang online post nga gawas sa pag-ampo ang simbahan adunay mas konkretong lakang aron mabagan ang tanang mga naglisod panahon sa grabing krisis. Subay nini, bukas ang Archdiocese of Cebu sa pagdawat sa mga tabang pinaagi sa Caritas Cebu Incorporated. Diin, nihimo na sila og donation drive. Gawas sa mga nagunang panginahanglanon, andam mo dawat ang simbahan o mga presko og disinting sinina, ingon man habol og tuwalya. Sanglit kini man ang apil sa mga labing gikinahanglan gikan sa mga namakwit nga tapot lawas ray dala sa diyang gi-rescue sila sa mga otoridad. Alang sa mga buot mo donate og cash og ubang tabang, may mo kining ibutang sa Pope John XIII Seminary sa Barangay Mabolo, siyudad sa Sugbo. Gawas dini, giawhag di Arsobispo Uy ang mga Katoliko nga ilakip kanunay sa pag-ampo ang mga local officials aron magiyahan sa himuong mga desisyon alang sa kaayuhan sa tanang mga naapektuhan. Makasabot nga gisuwayan tas Ginoo, iyatang gitagaan o pagsulay. Pero ang tinuod niya kahulugan tanan, ang tibukan din niyang kahulugan ato masabtan pohon. Hinahinay na ang maabot sa tuwa nga kasing-kasing o sa tuwa aling batakan. So ato lang niya tubangon uban nga ang pagsalig nga ang tanan na sa mga kamot sa Ginoo. Hawid ta niya o di niya pasagdan. Sa laing bahin, napaglantawan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David nga mahimong pagbuot mismo sa Ginoo ang nasinating mga katalagman sa manalang sa bagyo o pagbaha. Matud sa iyang online post nga pinaagi nini, klaro ug tataw ang resulta sa mga kapakyasang gihimo sa tao o pagkalimot sa mas maynungdanong solusyon ilabi na sa pagsalbar na sa kalikupan. Apan gitataw niya nga wala man nasuko ang Ginoong Hesukristo. Maong kinahanglan bag-ohon sa matag usa ang mga dili maayong binuhatan aron padayon silang kaluyan. Gian Navarro, CCTN News. Sitwasyon sa mga bukirang barangay sa Cebu City human sa bagyong Tino gisusi uban ng Philippine Air Force. Samtang nangayo og dinali ang tabang ang mga nanimuyo sa lungsod sa Balamban. Ang kasiran atod pagbalik ni Gian Navarro. Tuyong gisubay sa Cebu City Government o Philippine Air Force ang kahimtang sa 19 ka mga bukirang barangay human sa pagkusukuso sa bagyong Tino. Gipanguluhan ni Consul Dave Tumulak ang pag-assess sa maong mga dapit sakay sa Black Hawk helicopter sa Air Force. Lisod ang agyanan sa managlayang mga barangay tungod sa mga pagguba sa managlayang infrastruktura na nga hulpang bahin sa karsada gumikan sa landslide ug uban pa. Base sa mga gipangtunol nga hulagway gikan sa LGU, adunay mga bukid nga nangapahak na gumikan sa way huno nga pag-uwan. Nagpadayon ang clearing operations ilabi na sa Trans Central Highway o interior nga karsada aron daling mahawan og makaagi ang ubang mga sakyanan. Apan bisan pa man, tumang kalisod ang nasinati sa mga nanimuyo sa kasikbit nining lungsod nga Balamban. Midangop sa Kapitolyo ang SK Chairman gikan sa Barangay Bayong aron isugilon ngadto sa kadagkuan ang ilang mga suliran human sa bagyo. Kinahanglan pamutipas sa mas lagyong agyanan aron makaabot sa syudad. Gisaysay sa SK Chairman nga daghang mga tao sa ilang dapit ang hilabihang ka-isolated human gibagyo. Kung ari lang ka sa Patag, okay ra siya magyanat ka kung nay mga relief operations na agi siya. Ari lang ka agi sa Toledo nga part kananaga via Toledo padong Balamban. Kaya kung ari sa TCH di gid siya magian. Mao nanawagan sila sa Kapitolyo nga kung mahimo dalion na ang clearing operations ilabi na sa mga agianan sa Trans Central Highway aron mas mapadali ang paghatag og tabang.
Nagmapasalamaton hinuon si Mayor Amos Cabahog sa tanang mga niabag kanila gikan sa relief goods hangtod na sa paghawan sa kadalanan ug uban pa. Mipasalig usab ang Kapitolyo nga di gid nila pasagda ng balamban ingon man ang ubang dapit nga giigo usab sa bagyong Tino. Laylahin man gud ang kanang kinahanglan because for example in some areas naka-prepare man sila food packs but what they need is a sleeping mats or sleeping blankets so inana so muna ilang priority. Ang uban sad is naka-prepare og kanang food packs pero walay water so para muna ang importante we're able to communicate pero since we really understand with signal down, with power down, muna siya ang gibuhat na lang ganina sa again sa DRRM and our CPAC is individual na lang yun og travel. CCTN News. Nibisita si Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways sa Dakbayan sa Mandawi. Gitanaw ni Dizon ang UN Avenue padulong sa Marcelo Fernan Bridge nga grabing nabahaan ni atong Martes human muawas ang sapa sa Butuanon tungod sa kusog nga uwan dala ni bagyong Tino. Gisaksyon usab sa mga sakop sa DPWH Region 7 ang nahabilin nga tubig sa kilid sa dalan paingon sa Taytayan. Gibisita usab ni Secretary Dizon ang mga namakwit sa Umapad Elementary School kauban si Mayor Tadeo Jonky Uwano ug Kongresista Emery Lollipop Uwano Dizon. Gipaibaw usab niya ang plano nga pagpatukod og mga dam sa kabukhiran sa syudad sa Sugbo aron mapahinay ang pagdagayday sa tubig hilabi na sa mga downstream sa sapa ang tigdawatan sa tubig sama sa Mandawi sa sapa sa Butuanon. Butuanon River at saka sa mga mananga sa Talisay which all come from the mountains in Cebu City going down. Kailangan pababagalin natin yung water. So that's what we need to do. We have to start building. Kailan kaya mai-implement to, sir? We have to start next year. Hindi tayo, dapat may gawin na tayo between now and the next flood and the next strong typhoon which is hopefully next year. Ngayon, tama na this year. Lapu-Lapu City, gipaubos sa state of calamity subay sa naangkong kadaot tungod sa bagyong Tino. Nakaangkon kini og nagkadaiyang reaksyon, ilabi na nga 0 casualties ang dakbayan. Ang kasayuran hato di Crystal Joy Felerca. Gipaubos na sa state of calamity ang Lapu-Lapu City kagahapong adlaw. Kinihuman na pasara sa konseho ang resolusyon nga gipangamahanan ni Konsehal Marciano Alforque nga mo'y chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management sa pagdeklarar sa Lapu-Lapu City nga state of calamity tungod sa gibiling kadaot sa bagyong Tino kung diin usa ang dakbayan sa gipaubos sa signal number 4. Apan nakaani kini og pagsaway tungod kay 0 casualties manunta ang dakbayan sa Lapu-Lapu apan nganong gikinahanglan nga magdeklarar og state of calamity. Mato ni Konsehal Alforque nga ang ilang gibasihan mao ang assessment og rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Tungod kay bisan og 0 casualties ang dakbayan sa Lapu-Lapu, apan ubay-ubay nga mga balay ang nakaangkon og kadaot. Gani aduna gyoy mga na totally damaged. Sa ilang datos, moabot sa 31,000 ka mga individual ang nibakwit sa 91 ka mga evacuation centers. Aduna usab 3 ka mga tunghaan ang natalang may nangaguba. Lakip sa nakaangkon og kadaot ang mga government buildings nga mao ang City Hall, City Auditorium ug ihawan sa dakbayan. Naapektuhan usab ang panginabuhian sa mga residente, ilabi na gyud sa mga mananagat tungod kay nangaguba ang ilang mga fish cages ug nangamatay ang mga isda. Samtang nihatag usab og pagpasabot ang chairman sa Committee on Finance and Social Services nga si Konsehal Annabeth Quezon nga kinahanglan usab ang pagdeklarar og state of calamity aron nga magamit ang Quick Response Fund. Ang katupang paggamit lagi sa atong 30% Quick Response Fund because the barangays cannot utilize their QRF if there is no declaration also. So mag-agad man ang barangay sa declaration sa syudad pod before they can utilize their 30% QRF. Now karon ang mga barangay tungod sa ilang pagpangandam, tungod sa nahitabo nga daghan ang nibakwit sila pod in taon ang kinahanglan pod nga makagamit og kwarta. Sa kasamtangan, ang Lapu-Lapu City adunay 54 million pesos nga Quick Response Fund ug dinhi kuhaon ang mga gastuhonon alang sa paghimuon nga recovery ug rehabilitation. Nitataw si Konsehal Alforque nga usa sa ilang siguroon nga matarong sa paggasto ang Quick Response Fund. Kasi una-una sa mga katawhan, korupsyon, actually ang ato agit sang gikuan ma'am nga ang naamagani kanang calamity fund nga magawas kinahanglan nga on purpose gid ma'am o kisa gitoy
nagkinahanglan gyud sa mao nga tabang ma'am. Rehabilitation ma'am. Dugang usab ni Konsehal Quezon nga karong gipaubos sa state of calamity ang syudad, mamonitor ang presyo sa mga pamaliton ilabi na nga aduna na sila'y nadawat nga report nga ni mahal ang mga pamaliton sa merkado. Samtang ang mga upunganon usab mamahimo nang maka-apply og calamity loan sa GSIS, SSS, Pag-ibig ug uban pa. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga sakop sa Police Regional Office 7 may pahimangnuan kung ipahimangnuan nga kanunay ipatigbabaw ang disiplina, professionalism o responsabling paggamit sa social media. Kinihuman nga usa ka pulis sa syudad sa Talisay ang girilibuhan sa katungdanan tungod sa gi-upload sa social media. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May pahimangno ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa iyang mga sakop nga ipatigbabaw ang disiplina, professionalism o responsibility sa paggamit sa mga social media account lakip na ang vlogging, live streaming ug katunga naghimo sila nga mga online content. Kini ang kamanduang gikan sa PNP National Headquarters nga gipasa ni Maranan sa mga ginsakpan humano sa kapulis personel sa syudad sa Talisay ang girilibuhan sa katungdanan sa dihang nagpost kining video nga wala masubay sa operational protocols ug ethical standards sa PNP. Ang maong pulis ni upload og video sa iyang social media account nga nag-bring me challenge din iyang gidasig ang mga drug user ug pushers lakip na ang mga naghupot og armas nga mga lisensya sa pagsurrender bugti sa 2,000 pesos nga tuna sa 5,000 pesos nga ihatag. Kini nga video nakaabot sa buhatan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Subay nini ang Pero 7 stricto nga mutuman sa gipagawas nga memorandum circular sa Directorate for Personnel and Records Management pinitsahan atong September 10, 2024 nga naguluhan og guidelines and posting of contents in social media. Din klaro nga naghatag og saktong lagda alang sa responsable nga paggamit diha sa social media sa mga PNP personnel. Ang parisig itumong aron paghatag og balanse sa creative expression nga dunay professional accountability, pagsiguro nga walay makompromiso nga operasyon, walay malapas nga tawhanong katungod o pagproteksyon sa imahen sa PNP. Kini nga inisyatiba nakalinya sa mga programa sa ilang uluhang nga buhatan di nakasuporta sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pag-awhag sa mga trabahante sa gobyerno nga pagsaka sa integridad, disiplina ug manubag sa matag nahimo diha sa social media. Tanang police personnel gipahimangnuan nga ilang online content dili maglambigit sa pag-abuso sila nga uniforme, kagamitan og pasilidad ug wala sab sila tuguti nga mo live stream sa mga sensitibong nga mga operations, paglikay sa political nga komentaryo ug ang pag-endorso og produkto. Inay gidasig sa Pero 7 nga mo upload og mga video pag-edukar sa katawhan, video nga makapadasig og community oriented, pagpakita sa papel sa kapulisan, pagpanambo sa kahusay kalinaw ug pagtahod sa tawhanong katungod. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, November 5 cyber attack, wa nagmalampuson. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line
but justice, peace, and stories find. Sa Budapest Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ will reign. And we are one. Loving every time to be. Sharing happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Praising the Lord, hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. And every time to be. All the bodies love we are sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Balik sa ato mga balita, gipaybaw sa Department of Information and Communications Technology nga wa napiktuhan ang nag-una nga serbisyo sa nasod. Bisan sa nitabong distribution kuna distributed denial of service kuna DDoS cyber attack kagahapong adlaw, Nobyembre 5. Matod ni DITC Secretary Henry Aguda, way nahitabong disruption sa major IT infrastructures o internet connectivity dinhi sa nasod. Gipangandaman matud pa sa gobyerno ang maong pag-atake nga gitawag og November 5 cyber attack bisan og adunay nagtinguha sa paghimo og mas bug-at nga internet traffic. Apan nababagan kini gamit ang anti-DDoS nga equipment sa ahensya. Gibutyag sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga mikunhod ang unemployment rate sa nasod niadtong Setyembre 2025. Kini resulta sa pagdaghan sa trabaho sa agrikultura, mining ug sa konstruksyon. Natala ang joblessness rate sa 3.8% nga mas ubos itande sa 3.9% niadtong Agosto. Matud usab ni National Statistician Dennis Mapa, adunay 129,000 ka mga bag-ong trabaho sa sektor sa agrikultura. Kini gawas pa sa mga gikinahanglang trabahante sa mga kumpanya sa construction, mining ug sa mga tunghaan. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangton ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.